Muling uminit ang palitan ng salita sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Mula sa usapin ng budget, nauwi ito sa personal at parinigan tungkol sa kanilang pagkatao at kredibilidad. Si Carlo de la Peña magbabalita. Muling sumabog ang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senadora Amy Marcos, isang palitang hindi na lang tungkol sa politika kundi pati sa personalidad. Araw ng Miyerkules, humarap si Senator Lacson sa media para sagutin ang patutsada ng senadora na anyay tila nagpapahiwatig na bakla ang senador. Isang pahayag na mariing itinanggi ni Lacson. Lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them. Mas lalo pang uminit ang eksena ng sagutin ni Lacson ng mga parinig tungkol sa umano'y pagpaparetoke. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Hindi naman nagpahuli si Senadora Amy Marcos. Sa isang Facebook post, iginit niyang wala siyang sinabing bakla si Lacson at binigyang diin ang kalayaan ng bawat isa sa kung anong gustong gawin sa sarili. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na desisyon ng tao kung ano ang gagawin sa sarili niya, kabilang ang kung sisirain ang sariling muka, pangalan at dignidad. Pero aniya, parehas itong nagtatanong ng magkano. Sa parehong press conference, sinagot din ni Lacson ang aligasyon na pinipigilan umano ang ilang mambabatas na magtanong sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, partikular sa investigasyon sa mga flood control projects. Unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa, particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Hindi rin pinalampas ni Lacson ang pagkakataong hamunin ang senadora na dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon sa darating na Lunes upang ilabas ang umano'y ebidensyang magdidiin sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod ng sinasabing maanumalyang flood control projects. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Sa halip na magtapos sa sesyon ng budget, patuloy ang bangayan ni Ping at Amy mula sa parinigan, patutsada hanggang sa hamon na harapin ang isa't isa sa pagdinig ng Senado. Sa Lunes, malalaman kung salita lang ba ang lahat o kung may ebidensyang magpapaigting pa sa isa sa pinakamaingay na banggaan sa politika ngayong 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.